Part 126, Gretchen. Mga kakwento, gaano nga ba kalayo ang kayang marating na isang kasinungalingan para lang mapanatili ang isang huwad na katayuan? At hanggang kailan mananatiling bulag ang isang tao sa katotohanan na matagal lang nakatitig sa kanyang mga mata? Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode natin to, masisilayan natin ang desperadong hakbang ni Bianca. Sa takot na tuluyang mawala sa kanya ang pabor ng mga Okamori, gagawa siya ng paraan para manipulahin ang tadhana. Isang suhol sa ospital, isang peking dokumento, at isang matalim na dila. Handa na si Biancang hiyain at itaboy si Gretchen sa harap ng lahat. Sa gitna ng pagpapagaling ni Grandma Hermania, muling yayanigin ang Villa Okamori na isang balita na magpapabago sa ihip ng hangin. Ang resulta ng DNA test ay negative. Ngunit habang nagbubunyi si Bianca at lihim na nagpapasalamat ang gahama na si Warren, may isang taong hindi matitinag ng anumang papel o ebidensya. Si Demetrio, ang lalaking handang kalabanin ng buong mundo para sa kanyang asawa. Sa gitna ng pangungutya at pagpapahiya ni Bianca kay Gretchen, isang mabalasik na Colin Yamamoto ang titindig. Dahil para sa kanya, hindi titulo o pangalan ng dahilan kung bakit niya pinakasira ng babaeng nasa kanyang piling. Ngunit ano nga ba ang totoong nilalaman ng folder na nakuha ni Bianca? Bakit tila kampante ang doktor sa naging resulta? At sa oras na sagarin ni Bianca ang pasensya ni Demetrio, handa na ba siyang harapin ang bagsik na isang lalaking handang durugin ang sino mang hahawak sa kanyang asawa? Nako, intense! Simulan na natin. So what? I'm not like Rohel and Kevin Yamamoto. That foolish father and son cannot even handle an orphan like Colin. Mga tatanga-tanga at walang silbi. Ngayong hawak niya ng buong Okamori Empire, bakit naman siya matatakot sa kahit na sino? Kahit si Colin pa makaharap niya, hindi siya natatakot. What could that young man do compared to him? Papunta pa lang ito, pabalik na siya. Isa pa, agad na sumagi ang imahe ng isang babae na nasa labas ng ward ni Gretchen kanina nang madulas ang kanyang ina. That sly woman. Mukhang wala na siyang kailangan pang gawin. That brat of the Inoue family already did what he wanted to do. Natupad ang gusto niya nang di nadudumihan ng mga kamay niya. Kasalukuyan namang nagtatago sa loob ng ladies' restroom si Bianca. Halos kalahating oras muna ang hinintay niya bago siya lumabas para siguraduhin na walang makakakita sa kanya at sa ginawa niya sa labas ng silid ni Gretchen. At sa hindi sinasadya narinig niyang usapan ni Warren at Colin. They want to do a DNA test, ha? Hindi pa nga sila sigurado kung si Gretchen nga si Helena. Tapos ang matandang Okamori parang tunay na apo na kung ituring si Gretchen. Paano na lang kaya kapag lumabas ng resulta at magiging positive? It will be the end of her. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi pwede. Kailangan maunahan niya mga ito bago pa man mapasakamay ni na Colin at Warren ang resulta. Agad siyang nagtungo ng Identification Department's office. Bago siya kumatok, sinigurado niya munang walang nakakita sa kanya o hindi kayo nakasunod. Come in, ani nang nasa loob. Nag-angat ng tingin ang laking nakaupo sa swivel chair at agad nanlaki ang mata nito na makita si Bianca. Oh my, Miss Bianca? Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Bianca kasabay ng pagtanggal niya sa kanyang sunglasses na suot. The one and only? Mukhang fan niyang naturang doktor dahil mabilis tong tumayo wala sa kinaupuan at binati siya. It's an honor to see you here in my office, Miss Bianca. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Di na nag-aksaya pa ng oras si Bianca at agad naglapag ng lilibuhing pera sa mesa at naupo sa visitor's chair. I want you to do me a favor. Bumalik ang lalaking doktor sa upuan nito at formal na hinarap si Bianca. I beg your pardon, but our hospital has rules not to accept any money from someone, Miss Bianca. And this is the identification department. Hindi mo na ako kailangan sabihan pa tungkol sa mga rules na yan, Doc. Wala namang makakaalam kung wala kang pagsasabihan, di ba? Nakangiti niyang singit bago naglabas ng karagdagang pera. Agad na nagniningning ang mga mata ng lalaki na makitang isang bundle na nanilibuhing pera ang nasa harapan niya. Subalit pinigil pa rin niya ang sarili niya. I'm afraid I might offend you for the second time around, Miss Bianca. Subalit imbes na sumuko si Bianca, nagdagdag siya ulit ng panibagong pera sa mesa ng doktor. Then how about this? Pag-isipan mong mabuti, Doc. 200,000 in a day is a very rare offer. And this is a once in a lifetime too. Wala nang kasunod pa. Maliit na favor lang naman ang hinihingi ko. It's not that you will lose your job on this one. Napatikim ang doktor at dahan-dahan hinila ang pera papalapit sa kanya.
Pasekreto niya yung tinago sa kanyang drawer bago siya nagsalita. Sabihin mo sa akin anong nais mong ipagawa, Miss Bianca? Mahina namang natawa si Bianca. Good choice. I know you're smart enough to choose what's best for you. Anyway, the blood sample for the DNA testing came an hour ago. Gretchen, Miranda ang pangalan ng owner. May resulta na ba? Sandaling nag-isip ang doktor bago napatango. It should be here by now. Anong nais mong gawin ko? Make a fake report. A fake report? Kunot noong tanong ng doktor. Yup, a fake report. Gusto kong palabasin mong negative ang resulta ng DNA test between Gretchen Miranda and Hermania Okamori. Yun na lang ang paraan na nakikita ni Bianca para muling mapasa kanyang atensyon ng matandang Okamori. At kapag nangyari yun, she can kick Gretchen out of the picture at siya na ulit ang bida sa paningin ng lahat while Gretchen will become the fake granddaughter and eventually loses Grandma Hermania's favor. Okay. I-check ko lang sandali. Sagot ng doktor at kinalkal ang mga documents na nasa mesa nito. It is just a fake report. Magta-type lang naman siya ng ilang linya then everything is done. Ang importante, nakita niya sa personal si Bianca at kumita pa siya ng napakalaking halaga sa ilang minuto lang. Isa pa, si Bianca naman ang nag-utos sa kanya. If something goes wrong, walang ibang mananagot kundi ang babae at hindi siya. At palalabasin niyang pinilit siya ng babae para ligtas siya sa kung anuman ang parusa na nakaabang sa kanya. Matapos maghalongkat ang doktor sa mga file sa kanyang mesa, nahanap na rin niya sa wakas ang envelope na naglalaman ng resulta ng DNA test ni Gretchen Miranda. Subalit nang buksan niya ang envelope, gulat ang lumihistro sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang nakita niyang resulta. Ilang beses pa siyang pabalik-balik sa pagtingin para siguruhin kung tama ba ang nakikita niya at maya-maya pa ay natatawa niyang binigay kay Bianca ang resulta. I told you to make a fake report for me. I'm not asking for the actual result. Natigil sa pagsasalita si Bianca nang makita niyang resulta ng test. Hindi pa yun sapat at nanlaki pa ang kanyang mga mata sa gulat at maya-maya pa ay malakas siyang tumawa. Tingnan mo nga naman. I guess I don't need you to do a fake result then. Aniya at sinilid na sa kanyang bag ang folder tsaka excited na lumabas ng opisina. Naging matagumpay ang blood transfusion ni Gretchen kay Grandma Hermania and luckily, wala din namang nangyaring masama sa kanya. At kahit malaki ang sugat na natamo nito, tumigil ng pagdurugo at ligtas na ang kalagayan nito. Inilipat na si Grandma Hermania sa silid nito at kasalukuyang inoobserbahan kung may iba pa bang komplikasyon ang surgery na isinagawa sa ginang. Ilang sandali pa, dahan-dahan ang nagmulat ang mga mata ni Hermania. Grandma, kamusta po ang pakiramdam ninyo? May nararamdaman ba kayong masakit? Kilala niyo po ba ako? Sunod-sunod at puno ng pag-aalalang tanong ni Gretchen. Agad na hinawakan ni Hermania ang kamay ni Gretchen at marahan iyong pinisel. Ayos lang ako, apo, at nagpapasalamat ako na ako ang nadulas at hindi ikaw. Halos mapaiyak naman si Gretchen sa sinabi ng ginang. Nanganib ang buhay nito at muntik nang mawala sa kanila. Subalit ang una pa nitong nasabi pagkagising ay ang pagpapasalamat at ito ang naaksidente imbes na siya. Agad namang hinawakan ni Hermania ang pisngi ni Gretchen at marahang hinaplos. Huwag ka nang malungkot. Ayos naman ako eh. Kapag umiyak ka, baka ma-stress ako. Gusto mo ba yon? Mabilis namang umiling si Gretchen at pinigil ang sariling emosyon. Hindi po ako iiyak. Sa sinabi niya na pangiti ang matandang babae. Very good. Ang tanging nais ko palagi kang nakangiti. Mas lalo kang gumaganda kapag ganun. Napatango-tango si Gretchen bilang pagtugon. Ilang sandali pa pumasok na ang doktor at ilang nurses sa loob. Bahagya pang nagulat ang medical team kay bilis lang nagising ni Hermania. Salamat naman po at stable ang kondisyon ninyo. Maraming salamat din sa tulong mo, Miss Gretchen. Baling ng doktor kay Gretchen. Kuno to namang napatingin sa Hermania sa gawin ng babae. What do you mean, Doc? As soon as Miss Gretchen heard that you need blood transfusion, walang pag-aalilangan pong nag-donate ng dugo si Miss Gretchen. Labis na pag-aalala ang rumihistro sa mukha ng ginang bago to nagsalita. Totoo bang sinasabi ng doktor, apo? Tipid namang umiti si Gretchen bago tumango. Opo. Pero nagdadalang tao ka, iha. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang babaeng buntis. Paano mo naisip mag-donate ng dugo sa akin kahit delikado para sa kalagayan mo? Halos maghi-hysterical na nitong wika. Hindi siya makapaniwala. Halos ibuwis na nito ang buhay nito at ng batang nasa sinapupunan ng babae para lang sa isang kagaya niya.
Kung tutuusin, alam niyang hindi na rin naman siya magtatagal dito sa mundong ibabaw. Grandma, huminahon po kayo. Kahit mabuntis po ako, malakas po ang pangangatawan ko at saka masaya po ako na nailigtas ko kayo. Isa pa, kung di dahil sa akin, di naman po kayo madudulas sa sahig. Kung di niyo ako pinigilan, ako sana nasa kalagayan ninyo ngayon. Huminga na malalim si Hermania bago siya nagsalita. Mas nanaisin ko pa na ako ang mapahamak kaysa ikaw. Kapag nakalabas na tayo sa ospital, sasama ka na sa akin sa mansyon, okay? Akmang magsasalita si Gretchen nang bigla na lang sumingit sa Demetrio. Are you going to take away my wife, Grandma? What about me then? Natigilan si Hermania bago mahinang natawa. Oo nga pala. O siya, sige. Hindi na ako makikipagkompetensya pa sa'yo. Basta alagaan mong mabuti ang apo ko, ha? Siguraduhin mong palagi siyang ligtas, Colin. Yun lang ang hihilingin ko sa'yo. I will, Grandma. Agad na sagot ni Demetrio. Kahit naman hindi nito sabihin, aalagaan at poprotektahan niya si Gretchen sa abot ng makakaya niya. Mahal na mahal niya ang asawa niya kaya gagawin niya ang lahat para lang ligtas at masaya ang buhay nito kasama siya at ang magiging anak nila. And speaking of protecting Gretchen, umangat ang sulok ng labi niya. Sigurado siyang sa mga oras na yon may kumilos na para sa DNA test result ng asawa niya. One of these hours, someone will probably come and show up with that result, showing his or her true colors. Ilang saglit pa lumapit na si Gretchen sa kanya. Isang masuyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makalapit to sa kanya. Is there anything you want? Malambing niyang tanong. Gretchen leaned on his arm like a cat purring to its owner. Mas lalo tuloy siyang napangiti. Pwede mo bang ipatawag si Jomar? May nais lang akong itanong sa kanya. Of course, he can. Pero di naman pwede na hindi niya malaman kung anong pakay ng asawa niya sa kanyang assistant. Subalit nang makita niya ang balisa nitong ekspresyon ay wala na siyang sinabi pa at tinawag na si Jomar. Nang dumating ang lalaki, agad tong hinila ni Gretchen sa isang sulok na medyo may kalayuan sa kanya at saka nag-usap ang dalawa. Pwede mo ba akong tulungan mag-imbestiga kung may taong kahinahinala sa labas ng silid bago madulas si Grandma Hermania? Aniya sa lalaki. Pakiramdam niya sinadya ng sino man na magtapon ng tubig sa labas ng kanyang ward para kung may lumabas man ay madudulas. Hindi niya nga lang matukoy kung sino ang target. Siya ba? Si Grandma Marie o ang matandang Okamori? At kung sino mang gumawa ng bagay na yon, hindi niya mapapatawad ang salarin at sisiguraduhin niyang magbabayad ito. Hindi rin naman sa ayaw niyang makialam si Demetrio sa investigasyon. Pero dahil sa estadong meron ng asawa niya, baka lumawak pa ang investigasyon at marami nang makaalam. Mas mainam na si Jomar ang kikilos ng palihim. Agad namang tumalima si Jomar at umalis na ng ward ni Madam Hermania. At dahil tungkol sa matandang babae ang utos ni Mrs. Yamoto, hindi yan pwedeng ipagpalibad. Pinanood ni Gretchen ang pag-alis ni Jomar. Bahagya siyang nakahinga nang maibigay na niya ang utos sa lalaki. Sakto naman dumating ang isang nurse na may dalang porridge para kay Grandma Hermania. Agad siyang nagpresenta na siya nang maghahatid nun sa loob. Mahina pa ang katawan ng ginang pagkatapos ng surgery isinagawa dito at marami pang dugo ang nawala sa babae kaya naman sinadya niyang mag-utos magpagawa ng liver porridge para makabawi ang katawan nito. Bali wala naman kay Gretchen kahit na may nakakabit pang IV fluid sa kanya. Siya na mismo ang nagsubo kay Grandma Hermania para na rin ilaan ang oras niya sa ginang at makasama niya to ng mas matagal. Palihim namang sinulyapan ni Hermania si Gretchen na siyang nag-aalaga sa kanya. Hindi ba siya naging ganito kasi ulit? Ilang taon na ang nakalilipas. Bumalik na ang apo niya. Kagaya ng maliit pa ito. Malambing si Helena, well-behaved at maalaga. Sana makasama pa kita na mas matagal, Gretchen? Mahina niyang sambit. Mahina namang natawa si Gretchen. Huwag po kayong mag-alala, Grandma. Kapag nakalabas na tayo ng ospital, magbabanding po tayo hanggat gusto ninyo. Napatango-tango naman si Hermania at kinain na ang porridge na isinusubo ni Gretchen sa kanya. Si Gretchen ang inspirasyon niya para gumaling agad. Kahit anong sakit at pagsubok pa ang harapin niya, kakayanin niya basta't makikita niya ang kanyang apo, ang nag-iisang anak ni William. Kain po kayo ng marami, Grandma. Kapag nasa labas na tayo, ipagluluto kita ng masarap na potahe. Sigurado kong magugustuhan mo ang ihahanda ko sa'yo. Nabalitaan ko nga na sobrang galing mo raw magluto. Manang-mana ka talaga kay William. Sobrang galing din magluto ng anak ko. Kapag lumabas na tayo, aasahan ko yung sinabi mo. Sure, Grandma. Sabihin nyo lang sa akin kung anong nais yung kainin. Ililista ko yon at lulutuin ko lahat.
Habang masayang nag-uusap ang dalawa, nais na sumingit ni Demetrio at sabihin sa matandang babae na hindi pwedeng palaging magpupunta si Gretchen sa villa nito dahil wala siyang tiwala sa mga taong nasa paligid nito. Pero pinili na lang muna niyang manahimik. Anong klaseng tingin yan, Colin? Nagsiselos ka ba dahil akong inalagaan at pinapansin ng apo ko? Nanunuksong sambit ng ginang. Sarkastiko namang natawa si Demetrio. Me? Jealous? Why would I? Hinila naman ni Hermania si Gretchen palapit sa kanya at tinuro ang asawa ng babae. Tingnan mo nga ang lalaking yan. Kahit na nagsiselos yan, hindi yan aamin. Tapos napakasungit pa niyan. Alam mo ba, Iha, mas cute yang si Colin nung maliit pa yan. Ngayon na lumaki na, napakabugnuti na. Grandma, may halong pagbabanta na wika ni Demetrio. Sabalit di naman nakinig ang ginang sa kanya at nagsimulang magkwento kay Gretchen sa mga nakakahiyang bagay nung kabataan niya. Agad niyang sinamaan ng tingin ang matandang babae na naging dahilan kaya't nagtawanan ng malakas ang dalawa. Subalit agad silang natigilan nang bigla na lang bumukas ang pintuan at nilawa ang nagmamadaling si Bianca. Mabilis na palis ang ngiti ni Hermania na makita niya si Bianca. Mabilis na palis ang ngiti ni Hermania na makita niya ito. What are you doing here? Malamig na tanong ng ginang. Hindi pa rin nakakalimutan ng matandang babae ang narinig niyang sinabi ni Bianca tungkol kay Gretchen, kaya ayaw niya itong makita. Agad namang iniharang ni Gretchen ang kanyang sarili kay Grandma Hermania. Hindi pa magaling si Grandma Bianca, kaya kung anumang sadya mo dito, umalis ka na. Malamig niyang turan. Sarkastiko namang napangisi si Bianca at tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Grandma, huwag po kayong magpapaniwala sa babaeng to. This woman is a liar. Hindi siyang totoong Helena Okomori. Ani Bianca sa malakas na boses sabay turo kay Gretchen. Ano bang pinagsasasabi mo, Bianca? Hindi ka na ba talaga titigil? Naiinis na wika ni Hermania. Totoo po ang sinasabi ko, Grandma. Nasa akin ang DNA test result ninyong dalawa ni Gretchen and it's negative. Hindi mo apo ang babaeng yan? Madiin na sambit ni Bianca at iwinigayway ang dokumento na nakuha niya sa identification department bago ibinaling ang atensyon kay Gretchen. So stop pretending here, woman. Huwag mong lokohin si Grandma Hermania at magpanggap na ikaw nga si Helena. Ang mabuti pa lumayo ka sa pamilya ng mga Okomori dahil kung hindi, ipapakulong kita sa panloloko mo. Hindi pa nakontento si Bianca at initsa sa mukha ni Gretchen ang resulta ng DNA test. Nagulat naman lahat ng naroon sa anunsyo ni Bianca. Ang unang nakabawi ay si Warren kaya't siyang unang nagsalita. That can't be true. Halos hindi makapaniwalang sambit ng lalaki. Lumapit siya kay Gretchen at kinuha ang DNA test result mula kay Gretchen tsaka siya ang nagbukas. Gulat ang rumihistro sa kanyang muka na makitang hindi nagsisinungaling si Bianca sa sinasabi nito. It was indeed negative. Gretchen isn't Helena? Mahina niyang sambit. Subalit sa kabila ng gulat na pinapakita niya nakahinga siya ng maluwag. It seems like he has nothing to worry. Wala naman pala siyang magiging kaagaw sa lahat ng kayamanan ng mga Okomori. This is really a blessing. Nagulat din si Hermania sa naging resulta at agad na natahimik tsaka nahulog sa malalim na pag-iisip. Isang nakakalokong tingin ang pinukol ni Bianca kay Gretchen. Sinasabi ko na nga ba? Nang marinig kong ikaw daw ang nawawalang apo ni Grandma, hindi ako agad naniwala. And my guts are right all along. Isa pa, paano magiging apo ni Grandma Hermania ang isang kagaya mo? You came from a disgusting origin. Nang nanatiling tahimik si Gretchen, tuluyan nang natawa si Bianca. What now, Gretchen? Natahimik ka. Are you disappointed with the result? Akala mo nakajackpot ka na, no? You thought you're a precious heart pearl but in reality, you're nothing but a pathetic creature. Kung ako sa'yo, magkakaroon ako ng hiya at aalis na ako dito ngayon din. Stop acting like your Grandma Hermania's granddaughter. Kapal na mukha mo. Matapang ang mga mata ni Bianca habang nakatitig kay Gretchen. Ilang beses na siyang pinahiya ng babaeng to. Now it's time for her revenge. Kahit na nasurpresa si Gretchen sa pagdating ng report at hindi siya nakapaghanda, hindi naman siya ganon kagulat. Inaasahan niya na magiging ganito ang resulta. Subalit ang kinainis niya ay ang ginagawa ni Bianca ngayon. Nag-aalala siya na baka makasama sa kalusugan ng matandang babae ang pabigla-bigla nitong mga balita. Di naman mahalaga kung siya si Helena o hindi. Ang importante, ang kalusugan ng matandang babae. Kahit na ganyan ang resulta ng test, hindi naman siguro yan sapat na dahilan para istorbahin mo si Grandma na kasalukuyan pang nagpapagaling. Kung may nais kang sabihin sa akin, sa labas tayo mag-usap. Malamig niyang turan.
Subalit wala namang balak na magpatalo si Bianca. Ito na ang panahon niya para tuluyang durugin si Gretchen kaya hindi niya to palalampasin. Ikaw ang dapat na umalis. Shameless witch. Balak mo talagang magpaampon sa mga Okamori para masabi mong bahagi ka kay Colin? Enough! Sigaw ni Demetrio. Sandaling natigilan si Bianca pero agad ding nakabawi at sinubukang hawakan ang braso ni Colin pero marahas siyang iwinaksin ng lalaki dahilan para tumilapon siya sa pader. Pero kahit nasakta na siya, wala pa rin siyang planong sumungko. She wanted them to realize that Gretchen is an evil woman. She's fake, Colin. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Isang nakamamatay na tingin ang pinukol ni Colin sa kanya. Hindi mo na ako kailangan pang sabihan tungkol sa bagay niyan. Wala akong pakialam kung si Helena man siya o hindi. The important thing is that she is my wife. Hindi naman makapaniwala si Bianca sa sinabi ni Colin. Nababaliw ka na ba? Hindi nga siya si Helena. Hindi siya nababagay sa'yo. Hindi na natapos pa ni Bianca ang sasabihin niya nang mariing hawakan ni Demetrio ang baba nito gamit ang isa niyang palad. Kulang na nga lang bumaon ang kanyang mga daliri sa pisngi nito. I have enough of you insulting my wife in front of me. Baka nakakalimutan mo, nung pinakasalan ko siya si Gretchen at hindi si Helena. She's not worthy of me. At ano sa tingin mo? Sinong nababagay sa akin? Ikaw? Are you that stupid? Hindi ka ba nakakaintindi na mahal ko ang asawa ko at hindi ikaw? Do you want me to crush you and your whole family so you will wake up from that useless delusion of yours? Grabe yon. Isang matinding tapatan ang ating nasaksihan. Akala ni Bianca tagumpay na siya sa kanyang mga plano. Dala ang isang papel na magpapatunay na hindi si Gretchen ang nawawalang si Helena. Ngunit nagkamali siya sa isang bagay. Ang pag-aakala ng halaga ni Gretchen ay nakabase lamang sa kanyang pangalan. Sa bawat salitang binitawan ni Demetrio, napatunayan natin ang lalim ng kanyang pagmamahal. Sa harap ng pangungutya ni Bianca, hindi nagpatinag ang isang Colin Yamamoto. Para sa kanya, si Gretchen Miranda ang kanyang pinakasalan. Si Gretchen ang ina ng kanyang anak at si Gretchen ang babaeng handa niyang protektahan kahit ikadurog pa ng pamilya Inoue. Isang sampal sa mukha ni Bianca ang katotohanan na kahit anong negative pa ang lumabas sa DNA, hindi kailanman magiging positive ang pagtingin ni Demetrio sa kanya. Ngunit mga kakwento, hindi niyo ba napapansin ang misteryosong ngiti ng doktor? Bakit tila kampante si Bianca sa folder na hawak niya? Talaga nga bang negative ang tunay na resulta o ito'y bunga lamang ng suhol at manipulasyon? At si Warren, nalihim na nagdiriwang dahil sa pag-aakalang ligtas ang kanyang trono sa Okamori Empire. Ano kayang gagawin niya kapag ang katotohanan ay muling kumatok sa kanyang pintuan? Ang aral na mapupulot natin. Ang pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga dokumentong hawak natin, kundi sa katapatan ng ating puso at sa mga taong handang manindigan para sa atin sa oras ng kagipitan. Ang puot at inggit, gaya ng kay Bianca, ay parang lason. Unti-unti nitong kinakain ang iyong katwiran hanggang sa wala ka nang makita kung hindi ang sarili mong ilusyon. Ano nga bang susunod na hakbang ni Demetrio para tuluyang patahimikan si Bianca? Mananatili na lamang ba si Gretchen bilang isang fake sa mata ng mga Okamori? O ba'y nakatagong alas pa ang ating bida? Huwag bibitiw dahil lalong umiinit ang labanan para sa hustisya at pag-ibig. Muli, itong inyong narrator, Miss Sandra, nagpapaalala, hindi lahat ng nakasulat sa papel ay katotohanan dahil ang tunay na ugnayan ay nakaukit sa puso at hindi sa tinta. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo para sa susunod pa nating kabanata.